Viewer discretion is advised. Sa video na ito, a high-profile case in East Feliciana Parish. Aking isisiwalat. The case that has been hard for even the most seasoned investigators to forget. Ang kaso na nakagimbal sa buong mundo. This was a troubling story. Found dead. Na-feature ko na ang nakakatakot na kaso na ito, ngunit may bagong update. At itatanong ko sa inyo mamaya kung tunay bang nakamit ang katarungan. Pag-usapan natin ang kaso ni Lacey Ellen Fletcher na taga Slaughter, Louisiana. Lubos na unsettling ang pangalan ng kanilang lugar dahil pakiramdam ko ay sobrang nagtutugma ito sa kaso na ito. Tiyak na ito ay hindi para sa mga mahihinang loob dahil ang mga detalye ay lubhang nakakabahala at napaka-graphic. Si Lacey Ellen Fletcher ay isang 36 years old na babae na nakatira sa Louisiana kasama ang kanyang mga magulang na sina Sheila at Clay Fletcher. Ayon sa kanyang mga magulang, mayroon siyang labis na kaba sa pakikisama sa ibang tao. Bilang isang teenager, na-diagnose si Lacey na may autism at agoraphobia, isang sakit sa mentalidad na may kasamang hindi makatwiran ng mga takot. Taon-taon na mga takot sa isip ni Lacey ay dumami. Ito'y sabi ng kanyang mga magulang. Iniulat din na si Lacey ay mayroong Asperger's disorder, isang form ng autism spectrum disorder. Ito isang developmental disorder na kung saan ang mga tao na meron nito ay maaring mahirapan sa pakikisalamuha sa iba ng face-to-face. May mga paulit-ulit na pag-uugali o ginagawa at mayroong kaunting interes sa mga bagay. Nag-aral si Lacey sa Brownsville Baptist Academy. Ito'y sa Baton Rouge hanggang sa ikasyam niyang baitang at siya'y pumasok sa isang homeschool program. Siya rin ay inulat na naging isang volleyball player. Ayon sa naging kaklase ni Lacey, siya ay isa sa pinakamahinahong tao na maaari mong makilala, palakaibigan, habang siya ay nasa pribadong paaralan. At sinikap niyang gawing komportable ang mga newcomers sa school na ngayon ang school ay sarado na. Sabi niya, naalala ko siya bilang isang mabait na tao. Siyang isa sa mga unang tao na naging kaibigan ko nang pumasok ako sa paaralan. Si Lacey ay maaring tahimik at lagi din siya nagpapahayag ng kanyang mga opinyon. Ang kaibigan na ito ay sabay na umalis ni Lacey matapos ang ikasyam na baitang dahil ito rin ang pinakamataas na inaalok ng paaralan. Pagkatapos ay hindi na sila nag-usap. Ang ina ni Lacey na si Sheila Fletcher ay iniulat na nagtatrabaho bilang isang clerk sa korte sa Baker at nagtrabaho bilang isang assistant sa prosecutor ng lungsod ng Sakari. Naglingkod din siya ng 4 na taon sa Board of Aldermen ng bayan. Naging mayor pro term hanggang sa kanyang pagbibitiw noong January 24. Si Clay, ang ama ni Lacey, ay isang opisyal ng Baton Rouge Civil War Roundtable na isang non-profit organization na may pangunahing layunin na magturo at magpalakas. Ang mga Fletcher ay matagal nang naninirahan sa Slaughter at laging nagsisimba at tinuturing na mga respetadong haligi ng kanilang komunidad. Ngunit noong January 3, 2022, alas 2 na madaling araw, may isang kapitbahay na hindi pinangalanan ang nakakita kay Lacey. Siya ay nasa sofa na tila wala ng buhay, kaya sinabihan nito ang mga magulang at si Sheila, ang ina, ay tumawag sa 911 upang report na huminto na sa paghinga ang kanyang anak. Natagpuan si Lacey na patay sa bahay kung saan siya kasama ng kanyang mga magulang noong January 3. Ang kanyang katawan na bahagyang hubad ay natagpuan na may timbang lamang na 69 pounds or 31 kilos. Ito'y positibo pa sa COVID-19 at nababalot ng sariling dumi, ihi, mga uod at kagat ng mga insekto. Totoong nakakabahala at nakakatakot na eksena ang nadatnan ng pulisya. Ang buhok ni Lacey ay magulo, oily, marumi at puno ng mga uod habang ang mga dumi ay sumisiksik sa kanyang muka, dibdib at tiyan. Kung hindi pa yan malala sa iyo, siya ay nakaupo na ang mga paa ay nakasalansan sa ilalim ng sopa at nasira na ang sofa na lumikha ng butas kung saan ang kanyang katawan ay nilarawan na lumubog at natunaw na. Ngayon nais kong magbabala ulit sa inyo na tunay na nakakabahala ang makita ang butas sa ilalim ng katawan ni Lacey na puno ng dumi at ihi na nagdulot ng malubhang ulcer sa kanyang ilalim na tila nag-ugat sa buto. Ito'y ayon sa quote ng Colonel. Iniulat na ang eksena na kanyang nasaksihan sa pamamagitan ng pagsabi na pagbukas niya ng pinto, pumasok siya sa bahay at mayroong amoy ng dumi at ihi na hindi mo kayang huminga. Ibinahagi pa niya na hindi niya magawang kumain
at umiyak siya ng buong linggo matapos ang kanyang nakita. Sinabi ng mga opisyal na ito ay isang pinakamasahol na kaso ng kapabayaan na may kombinasyon ng ulcer, bacterial infections at iba pang karamdaman. Sinabi ng colonel na si Laci ay namatay sa dahilang may acute medical neglect na mula pa noong 2010 hanggang 2022. Iyon ay umabot ng 12 years. Ayon sa kanya, ang sanhi ng kamatayan ay nagmula sa matinding kapabayaan. Ito ay dulot ng kakulangan sa nutrisyon, labis na gutom, kawalan ng kakayahang kumilos, pagbuo ng acute ulcer, at umabot pa sa sepsis. Ayon sa kanya, posible si Laci ay nakaupo sa kanyang sariling dumi sa loob ng 12 years. Nakakatakot. Isang kapitbahay na si Robert Blades, 59 years old, na huling nakita si Laci na nag-exercise sa labas ng kanilang bahay. Noong siya ay 21 years old, siya ay normal naman ang pangangatawan, sabi ni Blades. Siya ay talagang payat at nag-exercise sa kalsada, dala ang mga pang-exercise. Ang anak ni Robert na kasama nag-aaral ni Laci ay nagsasabi na gustong mapag-isa ni Laci habang lumalala ang kanyang autism. Alam ko na hindi siya katulad ng karaniwang teenager. Hindi siya kasing mature namin. Gusto pa rin niya ang mga bagay na pang-bata, hindi mga bagay na pang-teenager. Noong siya ay 17 o 18, mas interesado siya sa mga Disney movies at country music. Inimbitahan niya ang mga kaklase na manood dito, ngunit hindi sila interesado at dito naging mas mahiyain na siya. Ang ilan sa mga kapitbahay at mga kasama sa association ay nagsabi na hindi nila alam na may anak ang mag-asawang ito. Una ay iniulat na si Laci ay mayroong bihirang sakit na kilala bilang lock-in syndrome na ilarawan bilang kumpletong pagkasira ng mga kalamnan maliban sa mga mata. Ang huling beses na si Laci ay nagpunta sa doktor noong siya ay 16 years old pa lamang. 20 years na ang nakakaraan buhat sa insidente at ang kanyang tanging kilalang diagnosis ay ang kanyang takot na makisalamuha at ang malubhang autism. Si Sheila at Clay Fletcher ay inaresto noong May 2 kaugnay sa pagkamatay ng kanilang anak. Sila ay sinampahan ng mga kasong second-degree murder na nagdadala ng obligadong habang buhay na sentensya na walang posibilidad ng parol kung mapapatunayang sila ay nagkasala. Iniulat ng colonel na ang mga larawan ng kalagayan kung saan natagpuan si Laci ay napakahirap tignan at nakakabahala na kailangan pang tawagan ang mga medical team para sa mga miyembro ng hurado dahil sa pagkagulat at pagkagimbal sa mga litrato nito. Dagdag pa niya, noong pinapakita niya ang kaso at ang mga larawan, pati na rin ang timeline ng mga pangyayari, ang reaksyon ng grand jury ay walang mahalin tulad. Tila ba ang orasan sa pader ay biglang huminto at hindi na gumalaw pa. May ganap na katahimikan. Habang ang ilang miyembro ng hurado ay talagang napaungol sa takot at iyak, habang ang iba naman ay nagmatigas na nakatitig. Sa lubos na hindi nila maipaliwanag na kahibangan, pagkatapos ng dakpi ng mga magulang, ang dalawa ay matigas na nagpahayag na si Laci ay may malinaw na isip para gumawa ng kanyang sariling mga desisyon. Sinabi rin nila na hindi umano nagreklamo si Laci tungkol sa mga sugat. At si Sheila ay madalas na naglilinis ito. Sa isang panayam sa mag-asawa noong Enero, sinabi pa nila sa detective na si Laci ay may sapat na katalinuhan hanggang sa huli. Iniulat din ng kanyang mga magulang na si Laci ay nagstay na kanyang kagustuhan sa living room at tumanggi na umalis kaya tinadalhan na lamang siya ng kanyang mga pagkain at naglagay ng portable toilet para sa kanya doon. Sinabi rin nila na si Laci ay nire-relieve na lang ang sarili sa isang tuwalya o sa sahig. Parang natatakot siyang umalis sa sofa. Sinabi rin nila na ang kanilang anak ay hindi nagpunta sa doktor sa nakaraang dekada dahil wala naman daw siyang sakit at iyon ang dahilan kung bakit sila umano ay pumunta sa doktor. Ito'y upang humingi ng payo kung ano ang dapat nilang gawin dahil hindi na raw ito gustong umalis sa bahay o maging sa sofa at inilarawan nila itong ganap na naging isang recluse o ayaw talagang makisalamuha. Sinabi ng doktor sa kanila nadalhin siya sa ospital ngunit hindi naman siya na-admit at walang anumang gamot na binigay sa kanya. Ngayon ang buong kaso na ito ay talagang kahindik-hindik at nakakabahala ngunit ang pahayag na hindi nila dinala si Laci sa doktor dahil hindi naman daw siya nagkasakit ay lubhang nakakabahala sapagkat malinaw na may sakit siya kahit na hindi ito pisikal. Siya ay may kakaiba sa kanyang kaisipan dahil hindi siya umaalis sa sofa. Paano mo naman matitiis ang iyong anak na nakaupo lang doon sa kanyang sariling dumi sa loob ng maraming taon at ginamit pa ang sofa bilang kanyang banyo? Sinabi pa nila na minsan ay iniisip nila na magpakuha ng utos na patawan si Laci ng paglalagay sa isang medical facility. Ngunit siya ay sobrang nag-aatubili o ayaw niyang pumunta dito.
Naglabas din ng pahayag ang mag-asawa sa pamamagitan ng kanilang abogado na sinasabi nilang ayaw nilang muling maranasan ang sakit ng pagkawala ng isang anak. Sinabi nila na sila ay nagdaan sa maraming pighati sa mga taon na humantong sa kamatayan at ang sinumang nawala ng isang anak ay alam kung ano ang pakiramdam. Ngayon, narito ang kakaibang bahagi ng istorya. Noong May 4, ang mag-asawang Fletcher ay parehong nakapagpiyansa sa loob ng 36 hours mula nang sila ay kasuhan ng second-degree murder. Si Sheila ay lumabas sa kulungan pagkatapos magpiyansa ng $300,000 o nagkakahalaga ng mahigit 16 million pesos. Ito'y sa 24 oras mula sa kanyang pag-aresto. Samantalang si Clay ay napilitang manatili sa likod ng rehas. Ito'y sa Clinton matapos na hindi magawaan ng paraan ang kanyang piyansa sa tamang oras. Ngunit pagkatapos ng paglaya ni Sheila ay nilabas din si Clay ng 12 hours ang nakalipas. Inaasahan ang unang pagdinig ng mag-asawa ay maaring sa loob ng 2 buwan at maaring magsimula ang paglilitis simula sa October 2022. Ang mga taong may kaalaman tungkol sa pamilya ay naglabas na sila ay lubhang nabigla at hindi inaasahan ang nangyayari sa loob ng kanilang bahay. Ang mga magulang ba talaga ay nagkulang dahil si Lizzie ay ayaw umalis sa sofa? Kung ganun, ay dapat nilagay siya sa isang pasilidad. Kung talaga may sakit siya at hindi niya kayang makagalaw, dapat sana'y hindi siya naiwang nakaupo doon ng matagal. Hindi dapat siya pinabayaang magutom, magpapayat hanggang 31 kg at tuluyang malusaw sa sofa. Isa itong kaso na tila hindi ka panipaniwala, tila isang horror movie na hindi totoo. Paano nga ba nangyari ito? Paano may mga magulang na katulad ito? Paano mayroong isang tao na nakaupo lamang sa parehong lugar ng 10 taon o higit pa? Mukhang hindi totoo. Parang katang-isip. Pwedeng bigyan siya ng tagapag-alaga sa kanilang bahay. Alam kong magastos, pero kung para sa anak, lahat ay gagawin ng magulang. Kung ang amoy ay sobrang masama at hindi kayang tiisin, marahil iniwan siya doon at naghanap ng pangalawang bahay o apartment at ang mga magulang ay doon nanirahan. Fast forward noong February 6, 2024, nagpahayag ang mga magulang ni Lizzie na hindi sila tumatanggi sa mga alegasyon kapalit ang pagbaba ng kasong pagpatay sa mas mababang hatol ng manslaughter. Sinabi ng tagapagtupad ng batas ang kanilang hangarin na hingin ang pinakamataas na parusang 40 years na pagkabilanggo sa manslaughter sa layuning makamit pa rin ang de facto na parusang habang buhay para kay Sheila at Clay. March 20, 2024, si Sheila at Clay ay hinatulan ng 40 years na pagkakakulong. Ngunit, bumaba ito ng 20 years. Inuutos sa kanila na maglingkod ng 5 taon na may supervised probation pagkatapos ng kanilang panahon sa bilangguan. Mahigit sa 6 na oras ng testimonya mula sa 11 magkaibang saksi bago basahin ang hatol sa 20th District Court sa Clinton. Pareho silang 66 years old na at sila ay magiging 86 years old kapag sila ay pinalaya. O baka maari, hindi nila kayanin ang 20 years na iyon. Ito ay isang pinakakakaibang kaso at nakakabaliktad ng sikmura sa kabilang banda. Maliwanag din na nagsisinungaling ang mga magulang tungkol sa kanyang mga nais at kanyang kasarinlan. Sinasabi ng ina na ang anak ay madalas magpadala ng mensahe para ipaalam kung anong gusto niyang kainin sa tanghalian. At gayunman, natagpuan ang anak na namatay sa gutom. Hindi man lamang sinabi ng mga magulang na may kondisyon siyang nagpapahirap sa kanya na hanggang kumain na siya ng kanyang sariling santuaryo o ng sopa. Ano ang iyong opinyon sa desisyon ng pagliliti sa kamatayan ni Lizzie? Nararapat ba ang 20 years na pagkakabilanggo ng mga magulang? Let me know sa comment section. Hi, kung nakaabot ka sa parte ng video na ito, ay maraming salamat. Huwag mahihiyang mag-comment, like, share, subscribe, and turn on the notification. Ingat ka palagi. Ciao!